mukhang wala ka namang mabibili rito na pwede mo pang pakinabangan. Ang bilis mo namang mainip. Wala kasi akong makitang practical na gamit na pwede mong mabili. Hindi pa natin nalilibot itong buong antique shop. Sa bandaron tayo pumunta. Ay, naku. Hindi ko talaga gusto tong libangan mo na to. Dami mo namang reklamo. Pwede ba manahimik ka na lang? Okay, fine. Bahala ka. Hindi ko babasagin yung trip mo. Ayun! May nakita na ako. Nasaan? Ayun oh, sa dulo ng bandang kanan. Mukhang lumang camera yun ah. Oo nga no. Lumang camera nga. Nasaan ba yung tindera? Yun, si Manong. Lalapit na sa atin. May bibilhin ba kayo? Sir. Gumagana pa bang lumang kamerang yun? Yes, sir. Gumagana pa yon. Sandali at kukunin ko. Eto, hawakan mo. Wow. Okay Maganda pa. Ano sa tingin mo, Chloe? Maganda nga pero sa presyo niyan siguro baka hindi na maganda. Magkano to, Manong? 30,000. 30,000? Yes. Mahal din pala. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi maganda yung presyo. Naku ma'am, napakamura na nga po niyan eh. Sa katunayan nga po, presyong bargain na yan dahil nakasale yan. 50% discount. Ano? Nakasale pa yung lagay na yan? Ibig niyong sabihin 60,000 ang original price nito? Yes, ma'am. At mura pa rin yon dahil mahal talaga ang presyo ng mga antique na gamit, lalo na kung gumagana pa. Teka muna. May bala pa ba to? May kasama na yung libreng bala. 10 shots nga lang. Pero pwede ka naman bumalik dito kapag naubos. Meron kaming stock. Pero paano ako magpapadevelop? Baka naman wala nang nagde-develop ng picture gamit ganitong model. Dahil luma na nga ang kamerang to. Oo, meron pa. May photo studio ko sa Quiapo. Naroon ako tuwing Biyernes. Ito yung address, oh. Puntahan mo ko ron. Teka muna, Lucas. Bibilin mo talaga yung kamerang yan? Oo, pasok naman sa budget ko. Ano? Isang buwang sahod mo na yun. Sabi ko naman sa'yo, minsan lang naman to. Sige, Manong. Bibilin ko na po tong kamerang to. Mukhang wala ka sa kondisyon, Chloe Bad trip ka ba? Ay naku, oo, Tricia. Sinabi mo pa. Bad trip talaga ako kay Lucas. May binili kasi siyang antik na camera. Bakit? May problema ba? Yun naman talaga ang libangan niya, di ba? Oo, libangang hindi nakakalibang. Ako kasi nangihinayang sa mga ginagastos niya. Teka, magkano ba ang bili niya sa sinasabi mong lumang camera? 30,000. Ganun ba? Naku, mahal nga. Pero kung collector's item naman, di sulit na rin yung presyo. Hindi kasi praktikal dahil meron naman siyang magandang cellphone na merong magandang camera. Hindi niya na kailangan yun. Hayaan mo na lang. Doon siya masaya. Kung talagang mahal mo si Lucas, maging masaya ka na rin para sa kanya. Mukhang napaaga ang dating ko rito sa aming meeting place. Sana dumating din ang maagang service namin. Ayun! Nakita ko na yung service namin. Mabuti naman at maaga rin dumating. Ang aga mo, Lucas Naunahan mo pa ako. Kanina ka pa ba? Kararating ko lang po, Mang Kaloy. Nauna lang ako sa inyo ng mga 2 minuto. Okay. Mabuti na rin at narito ka na para hindi na ako mainip habang hinihintay ang iba mo pang mga kasama. Dala ko nga palang binili kong lumang camera. Ano kaya kung kay Mang Kaloy ko yung unang gamitin? Teka, anong kinukuha mo rin sa bag mo? Ito po, Mang Kaloy. Isang lumang camera na binili ko nung nakaraan sa antique shop. Aba, ayos Ang ganda. Gumagana pa ba yan? Opo. Kung gusto nyo, kayo ang buhay naman, no? Sa inyo ko na unang gagamitin. Ganun ba? Gusto ko yan. Sige nga. Kulan mo nga ako. Sige po. Teka. O ano? Ayos ba tong posing ko? Huwag kayong tumingin dito sa camera. Sa kalsada kayo tumingin. Kunwari nagmamaneho kayo. Kaya parang stolen shot ang gagawin ko. Okay. Sige.
Ayan, nakatingin na ako sa kalsada at nakahawak na rin ako sa manibela. Sige na, pindutin mo na at nangangalay na ako. Sige po, sige po. Okay na ang posing nyo. Steady lang po at kukunan ko na kayo. Ayos, Mang Kaloy. Good shot. Nadala ko na sa Quiapo ang negative ng kuha ko kay Mang Kaloy. Hindi ko muna uli gagamitin ang luma kong kamera. Kapag naging maganda ang picture ni Mang Kaloy, edi saka ko na uli yun gagamitin. Malalim na ang gabi, anak. Di ka pa ba matutulog? Mamaya na po. Hindi pa po ako inaantok. Di ka ba nahihirapan sa pagiging call center agent mo? Paiba-iba kasi ang oras ng trabaho mo, anak. Okay lang po ako, Nay. Huwag po ninyo akong alalahanin. Kayo po ang dapat na matulog dahil maaga kayong gumigising. O yan, nasa sobrang yan yung picture na pinadevelop mo. Maganda po bang resulta? Aba, edi tingnan mo para malaman mo. Aba, maganda nga. Ang linaw kahit black and white. Teka, bakit ganito? Parang unti-unting nagbabago ang itsura nitong picture. Hala, naging duguan si Mang Kaloy. At nakasubsob siya sa manibela. Ano ba tong nangyayari sa kanya? Nag-hallucinate lang ba ako? Teka, bakit papikit-pikit ka riyan? May problema ba? Bumalik na sa dati ang itsura ni Mang Kaloy. Okay na uli siya. Siguro, namalikmata lang ako. Okay ka lang ba? Bakit mukhang tensyonado ka? May problema ba? Wala. Okay lang po ako. Sige po, salamat. Oh, anong masasabi mo? Ang ganda ng shot, di ba? Ang pogi ni Mang Kaloy. Anong maganda dyan? Black and white? Siyempre mas maganda pa rin kung colored. Kakaiba nga ang dating nito. Classic. Parang lumang picture. Kung gusto mo, kukunan kita. Ayoko nga. Ikaw na lang. Siyempre, gusto ko magkasama tayo. Mag-selfie tayong dalawa. Teka, hahanap ako ng kukuha sa atin. Ayoko nga eh. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Alam ko na. Ipapa-preserve ko na lang ang aking lumang camera at yun ang gagamitin ko pag kinasal tayo. Di bali na lang. Kung gusto mong gamitin yan sa kasal mo, edi ibang babae na lang yung pakasalan mo. Off-duty na tayo kaya mag-picture taking muna tayo bago tayo umuwi. Gagamitin ko tong binili kong lumang camera sa antique shop. Teka, maganda ba naman ang kalalabasan na itsura namin dyan? Oo nga, baka pumangit ako riyan. Hindi ka napapangit, Egay. Dahil pangit ka na. Biro naman yung isang to. Teka, meron ka bang sample? Oh, eto. Tignan niyo ang picture ni Mang Kaloy. Aba, maganda yan ah. Gusto ko yung ganitong selfie kahit black and white. Sige, ko naman ako. Ako rin ah. Ako rin syempre. Hindi pwede ang paisa-isa dahil mauubos agad ang bala ko. Maggrupo na lang kaya kayo. Okay, sige. Hoy, group picture tayong tatlo ah. O sige. O ayan, okay na ba ang posing namin? Sandali lang, Egay. Natatakpan mo. Kumayos ka naman. Orti-orti mo naman, Elsa. Mas maganda kang natatakpan ng mukha mo eh. Ano ba yan? Tatlo na nga lang kayo tapos nag-aagawan pa kayo ng eksena. Huwag kayong magdikit-dikit. Mag-spread out kayo para walang sapawan. Oh, ayan. Okay na. Oh, huwag kayong malikot. Bibilang ako ng 3. 1, 2... Teka, sandali lang. Ano ka ba naman, Trisha? Ang ganda pa naman ng ngiti ko, nabitin tuloy. Oo nga, Trisha. Bakit mo naman ako in-interrupt? Bakit nakatayo lang sa isang sulok si Chloe? Oo nga, Chloe, halika sumama ka sa amin. Hindi. Sige. Kayo na lang.
Sumama ka na, Chloe! Huwag kang killjoy! Siya nga naman, Chloe, halika na. Ang kukulit nyo naman eh. Sige na nga. Yan. Okay. Okay na yung posing ninyo. Pwede na yan. Bibilang ako ng 3. Chloe, ngumiti ka naman. Huwag kang sumimangot. Ang dami mo namang arte. O ayan na, nakangiti na ako. Oo nga, pero ngiting aso naman. Sige na nga, bahala na kayo. Okay, let's proceed. Bibilang ako ng 3. 1, 2... Hoy! Pasama ako! Sandali lang! Ano ba naman yan? Daming interruption. Bilisan mo, Denver. Kanina pa ako pitin na pitin. Ito yung ngiti ko, oh. Oo yan, siguro naman wala nang hahabol pa ah. Oo na, naka-ready na kami. Okay, bibilang ako ng 3. 1, 2, 3... Okay, good shot! Ayos! Ay, isa pa, waki naman. Okay, sige, waki naman. Sige, Waki. Okay, bibilang uli ako ng 3. 1, 2, 3... Yun, oh! Okay, ayos na. Maganda ba? Oo, maganda. Tama na muna yan dahil tinitipid ko tong bala nitong camera ko. Teka, kailan namin makikita yung result? Next week pa, kaya maghintay na lang kayo. Ang tagal naman ng service natin. Oo nga, late na tayo. Baka na-traffic lang si Mang Kaloy. Kahit na. Napakadalang malate ni Mang Kaloy dahil lagi naman siyang dumarating ng maaga. At kung malate man siya, pinakamatagal na yung 15 minutes. Tingnan nyo, mag-iisang oras na tayo rito pero wala pa rin. Teka, wala akong number kasi ni Mang Kaloy eh. Meron ba kayo? Tinawagan niyo ba siya? Oo, kanina. Pero hindi ko siya makontak. At hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Ako rin eh. Wala rin siyang reply sa mga text ko. Baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Di naman siguro. Baka lobat lang. Ako isa na nga pero paano kung meron ngang nangyari sa kanya? Saka na lang natin isipin ang bagay na yun. Late na tayo kaya mag-taxi na lang tayo papunta opisina, okay? Oh, may tumatawag sa'yo, Chloe. Baka si Mang Kaloy na yan. Ay, si Aling Adela, yung asawa ni Mang Kaloy. Hello po, Aling Adela. Opo, si Chloe po to. Kanina pa nga po namin siya hinihintay eh. Teka muna pala, bakit po kayo umiiyak? May nangyari po kay Mang Kaloy? Ano? Patay na si Mang Kaloy? Oh, akala ko ba day off mo ngayon? Saan ka pupunta? Kukunin ko po sa Quiapo yung pinadevelop kong picture. Well, ang layo naman, bakit doon pa? Lumang modelo na po kasi yung camera ko kaya dun lang merong nagde-develop ng picture gamit ang kamerang yun. Oh, may tumatawag sa'yo. Ay, si Chloe po. Hello, Chloe? Napatawag ka? May bad news ako sa'yo. Patay na raw si Mang Kaloy. Ano? Bakit? Anong ikinamatay niya? Naaksidente raw. Kanina lang umaga. May nakasalubong siyang papasaherong jeep at bumangga sa minamaneho niyang service. Dead on the spot daw eh. Ay, malungkot na balita nga yan. Nasaan na siya? Nasa Puneraria pa daw. Mamayang hapon pa raw siya ibuburol. Pupunta na lang kami mamaya after office hour. Sige. Magkita na lang tayo sa burol mamaya. Bakit ba hindi mawala sa isip ko yung nakita kong dugo ang picture ni Mang Kaloy? Baka totoong nakita ko at hindi yung malikmata. Baka isa lang yung babala na meron ng mangyayaring masama kay Mang Kaloy. Tama. Ganun nga ang nakita kong itsura niya. Parang na-aksidente siya. At yun mismo nangyari sa kanya. Sana nagkataon lang ang lahat ng to.
ano, tititigan mo na lang ba yung sobre ng picture na ipinadevelop mo? Hindi mo ba titignan kung maganda ang kinalabasan ng mga picture? Tinignan mo ba? Aba, syempre! Pwede mo namang hindi ko tingnan. 2 picture yan, di ba? Oo, 2 nga. At magaganda ang resulta. Malinaw na malinaw. Wala ka bang nakitang kakaiba? Anong kakaibang tinutukoy mo? Kung wala kang nakitang pagbabago habang pinagmamasdan mo ang picture, Wala naman. sigurado ka? Oo. Bakit mo na itanong? May problema ba? Wala. Sige, salamat ulit. Hindi ko muna titignan ang 2 picture na pinadevelop ko. At baka kung ano pang makita ko. Yung picture na lang uli ni Mang Kaloy ang titignan ko. Dito ko tinago sa drawer kaya kukunin ko rito. Teka, bakit ganito ang itsura ng picture na to? Wala na si Mang Kaloy. Parang nabura na siya rito. Tanging upuan, bintana at manibela ng service namin ang nakikita ko. Diyos ko, ano bang kababalaghan to? Oh, kanina ka pa rito sa burol ni Mang Kaloy Bakit hindi ka pa rin sumisilip hanggang ngayon? Oo nga, Lucas. Mukhang napako ka na rin sa kinauupuan mo at kanina ka patulala at malalim ang iniisip ah. May problema ba? Wala lang ako sa kondisyon. Pero bakit nga? Ano ba talagang problema mo, ha? Wala kasi kayong alam. Anong hindi namin alam? Hindi ko kasi alam kung paano ko ipapaliwanag eh. Pwede ba? Huwag ka na nga magpaligoy-ligoy pa. Ano ba talagang gumugulo sa isip mo? Sandali lang, pupunta muna ako ng CR. Uy, ano bang nangyayari dyan sa kaibigan mo? Malay ko. Ako nga ang dapat magtanong niya sa'yo eh. Wala ka ba talagang alam? Wala. Pero isa lang ang alam kong posibleng dahilan. Baka masyado siyang affected sa pagkamatay ni Mang Kaloy. Bakit ganun ba siya kaklose kay Mang Kaloy? Para maapektuhan siya ng ganun? Oo nga May kakaiba sigurong nangyayari kay Lucas. Di bale, aalamin ko kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Ano pa ba ang silbi ng pagiging mag-best friend naming dalawa, di ba, kung maglilihim siya sa akin? Ngayong naikwento ko na sa'yo, naniniwala ka na ba? O iniisip mong nababaliw na ako? Siyempre, gusto kitang paniwalaan, pero ano eh. Pero ano? Hindi kasi normal eh. Ang weird ah. Kung sa bagay, marami ako napanood na paranormal stories kaya posible nga ang mga sinabi mo. Teka nga muna, nasan yung picture ni Mang Kaloy? Nasa bahay. Kaya dadalhin ko bukas sa opisina para makita mo ang ebidensya ng mga sinasabi ko. Kayo pa lang ni Denver ang pinagkwentuhan ko. Hindi ko pa sinasabi sa mga office mate natin. Nasaan na ba yung picture ni Mang Kaloy? Nandito, sa bulsa ng jacket ko. Ayan, tignan mo. Wala na nga rito si Mang Kaloy. Para lang magic dahil bigla siyang naglaho. Sigurado ka ba? Ito pa rin yung picture na ipinakita mo sa akin? Baka naman ibang picture na to. Paano magiging iba? Tignan mo mabuti. Ayan o, yan mismo yung itsura ng service ni Mang Kaloy. Oo nga, pero hindi pa rin ako makapaniwala.
Teka muna. Nasaan na pala yung group picture namin? Naipa-develop mo na ba? Oo, nakuha ko na pero hindi ko pa tinitignan. Baka kasi ano pang makita ko. Natatakot ka na baka may makita ka uling patay sa grupo namin? Ganun na nga. Dahil kasama ka ron. Paano kung ikaw ang makita kong dugo ang katulad ni Mang Kaloy? Baka ako pang maunang mamatay. Wala namang mababago. Tingnan mo man o hindi ang mga picture na yun. Mangyayari pa rin kung ano yung nakatakda at hindi mo yun magagawang pigilan. Nakita mo na ba yung picture ni Mang Kaloy? Oh, hindi nga ako makapaniwala eh. Hindi ka ba natatakot? Ay, ayoko maniwala pero natatakot pa rin ako. Magkasama tayo sa picture na gamit ang lumang camera ni Lucas, di ba? How about you? Natatakot ka rin ba? Katulad mo, ayoko rin maniwala pero natatakot na rin ako dahil gaya nga ng sinabi mo, kasama tayong dalawa sa group picture na yun. At hindi lang isa kundi 2 picture yun. Sasabihin mo ba kay Tricia? Kasama rin siya sa atin, di ba? Di na muna siguro. May pagka-hysterical kasi siya at matatakutin. Baka nga bigla na lang siyang manigas kapag nalaman niya eh. Sige. Sa atin na lang muna kaya hindi rin natin sasabihin kina Egay at Elsa. Reno Rena Rena. Tama si Chloe. Walang magbabago kung tignan ko man o hindi ang mga picture na to. Kaya titignan ko na. At isa pa, naku-curious na rin ako. Sana naman wala akong makitang hindi ka nais-nais. Ito yung kuha nilang waki. Bahala na kung ano makita ko sa picture na to. Nakakatawa mga itsura nila. Ang laki ng butas ng ilong ni Egay oh. Pero hindi ko maintindihan kung nakangiti ba siya o nakasimangot. Nagmukha tuloy siyang unggoy. Ano? Mas nakakatawa tong si Elsa. Duling na nga, tapos mulat na mulat pa ang mga mata. At nakalawit pa ang dila. Natatawa talaga ako sa kanya. Teka, bakit parang namamalikmata na naman ako? Hindi. Biglang nagbago ang itsura ni Elsa. Dilat na dilat ang mga malalaki niyang mata kanina. Pero ngayon, nakapikit na siya. At para lang natutulog ng nakatayo. At nakalawit pa rin ang kanyang dila. Hindi nga lang katulad ng kanina. Ano kayang ibig sabihin nito? Ipipikit ko muna mga mata ko. Bakit ganito? Kahit nakapikit ako, mukha pa rin ni Elsa ang nakikita ko. Imumulat ko na lang uli ang mga mata ko. Yan. Bumalik na sa dati ang itsura ni Elsa. Hindi na to nakakatawa. Natatakot na ako. Hindi pwede. Namamalikmata uli ako. Diyos ko. Ano naman sunod ko makikita? Hindi totoo to. Si Egay naman ang nagbago. Nagbagong itsura niya. Nakabulagta na siya sa sahig at naliligo sa sariling dugo. At may nakatarak na patalim sa kanyang dibdib. Ayoko na tingnan ang picture na to.
Ano kaya kung sunugin ko na lang mga picture na to? Pwede kaya yun para mapigilan ang mga sunod na trahedyang posibleng mangyari? Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Nananaginip ka ba? Sana nga po isang panaginip lang lahat ng ito. Pero hindi po eh. Mukhang totoo na po ito, Inay. Ano bang sinasabi mo, Lucas? Hindi kita maintindihan. Kahit naman po ako, hindi ko rin maintindihan ang nangyayari sa akin. Kaya nga, ano nga ba yun? Hindi ko po alam kung paano ko po ito sasabihin sa inyo. Bakit ba, Lucas? Ano ba talaga yun? Kalimutan na lang po ninyo, Inay. Matulog na po kayo. At sa palagay mo, makakatulog pa ako? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga nangyayari sa'yo. Yun na nga eh. Hindi ko rin po alam kung ano nangyayari sa akin kaya paano ko sasabihin sa inyo? Siyempre, anak, may dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Yun ang gusto kong malaman. May nakita ka ba? O may nararamdaman ka ba? Meron ka bang kakaibang naranasan? Sige po, Inay. Sasabihin ko na lang po ng simple para maintindihan niyo ako. Nakikita ko kung paano mamamatay ang isang tao. Naikwento ko na po sa inyo ang nangyari kay Mang Kaloy. Oo, ang sabi mo sa akin na aksidente siya. At nakita ko po yun ilang araw bago siya maaksidente. Bakit, anak? Isa ka na bang psychic? Katulad ni Nostradamus? Siguro nga po. At wala na po akong ibang sasabihin kaya huwag na kayong magtanong. O siya, sige na. Hindi na ako mag-uusisa pa. Magpahinga ka na't matulog. Mukhang ako ang hindi makakatulog dahil sa kakaisip. Ano nga bang ibig sabihin ng mga nakita ko? Nangangahulugan bang sina Elsa at Egay naman ang susunod na mamamatay? Hindi na maganda to, Lucas. Mukhang may sa demonyo ang kamerang yun. Siguro nga. Kaya hindi ko na yun ulit gagamitin. Paano yan? Sasabihin mo ba kina Elsa at Egay ang nakita mo? Hindi na siguro. Baka magkaroon pa yun ng masamang epekto sa kanila. Kung ganun, hihintayin na lang ba natin ang mga sunod na mangyayari? Bakit? Sa palagay mo ba, merong magbabago kung sasabihin ko sa kanila? Ewan ko. Pero mas mabuti na rin siguro kung aware sila. Kapag sinabi ko kay na Egay at Elsa, edi kailangan ko ring sabihin kay Tricia para alam nilang lahat. Ganun nga. Karapatan naman nila yung malaman. Natotorete na ang utak mo, Denver. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang tama na dapat kong gawin. Naku, ganun ba? Wala pang sinasabi sa akin si Lucas tungkol dun eh. Ayaw niya siguro yung sabihin kasi baka magpanik ka. Naroon ka rin kasi sa group picture eh. Lahat ng kasama ron sa group picture siguradong maaalarma kapag nalaman nila yung nakita ni Lucas. Ano yung gagawin natin? Magsasawalang kibo na lang ba tayo? Ewan ko, Denver. Mukhang affected na rin ako dahil natatakot na ako eh. Paano kung matulad sina Elsa at Egay kay Mang Kaloy? Sino sunod na mamamatay? Kaya nga eh. Ang hirap kaya ng ganun. Yung bang tayong tatlo na lang nila Tricia ang natitira tapos lahat tayo ay nangangamba dahil baka isa sa atin ang susunod na biktima? Denver! Chloe! Oh, bakit ka umaangos, Tricia? May nangyari ba? Oo, may masamang nangyari kay Elsa. Ha? Ano nangyari kay Elsa? Patay na siya. Anong kinamatay niya? Hindi na raw siya nagising. Binangungot daw. At nakalawit pa raw ang kanyang dila. Nagkatotoong nakita ni Lucas sa ating group picture? Anong group picture? At anong nakita ni Lucas?
Sebia, ano pang hinahanap niyo rin sa baon? Ay, yung lumang camera. Nawawala eh. Mga bala lang yun ang nare-return. Di mo ba kinuha? Nakaw! Naibenta ko na po eh. Ano? Eh bakit may binenta? Hindi naman yung for sale. Kaya nga nakatago dito sa baol eh. Sinabi ko na sa'yo ang dahilan, hindi ba? Pasensya na po Lola. Hindi po kasi ako naniniwala eh. At nangihinayang po ako kaya ibinenta ko. Teka, kailan pa ba yun nabenta? Nako medyo matagal-tagal na rin po. Mag-iisang buwan na po siguro. Naku po, ay napakatagal na nga. Ay malamang marami nang nangyari. Nangyari po ano? Ayaw mo kasing maniwala sa akin. May sumpa yung kamerang yawn. Lola naman alam niyo na po to see is to believe. Hindi po ako naniniwala hanggat wala akong nakikita. Maghintay ka lang, Dado. Sigurado akong babalik dito ang bumili ng kamerang yawn. At siya ang magiging saksi na totoong sinasabi ko sa'yo. Nagkita na ho kami sa photo studio ko sa Quiapo pero wala naman siyang sinasabing kakaiba sa akin. Sana nga, Dado. Sana ngay ako ang mali. Pero malakas ang kutob ko. Marami ng malagim na trahedya ang ginawa ng lumang kamerang yawn. Pangatlong gabi na ngayon sa burol ni Elsa. Huling gabi na ng lamay ngayon pero hindi pa rin pumupunta si Lucas. Di ba, nag-file siya ng 1 linggong leave dahil gusto muna niya magpahinga. Oo nga, pero hindi naman to opisina kundi burol. Bakit pati rito absent siya? Di pa ba kayo nag-uusap? Di pa nga eh, parang umiiwas nga siya sa akin. Hindi ng pakiramdam ko eh. Parang umiiwas na rin siya sa akin. Siguro, gusto lang talaga niya makapag-isa. Kung sa bagay, parang natroma siya dahil nga sa nangyari kina Mang Kaloy at Elsa. Siya nga pala, kinausap mo na ba si Egay? Nagpalit na siya ng shift. 11:00 ng gabi ang off niya. Pupunta raw siya rito pagkatapos ng duty niya. Mag-aalas 12 na ng hating gabi, kaya malamang napaparating na rin yun. Kaya sabihin na natin sa kanyang dapat niyang malaman. Pero teka muna, bakit pati si Trisha hindi pa rin nagpupunta rito? Sabi ko naman sa'yo, matatakotin siya, kaya expected ko nang hindi yun pupunta. Oh, Ay, speaking of Trisha, siya tong tumatawag. Hello Trisha. Maghahating gabi na. Bakit gising ka pa? Natatakot ako, Chloe. Oh, kalma lang Trisha. Huwag kang magpanik. Nanonood ako sa TV5. At merong pumasok na flash report kanina lang eh. Natatakot na talaga ako. Teka, ano bang napanood mong flash report? Si Egay, patay na siya. Ano? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Na-hold up siya at lumaban siya sa hold-upper. Kaya yung sinaksak siya. Nakita ko pa nga siya sa TV. Nakabulagta siya at naliligo sa sarili niyang dugo. At may nakatarak na patalim sa kanyang dibdib. Oh my gosh. Nakatotoo na naman ang nakita ni Lucas sa group picture natin. Paano yan? Ano na ngayon ang gagawin natin? Kinakabahan na nga rin ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. pare-pareho lang tayo na nararamdaman dahil tayong 3 lang ang natitira. Isa sa atin ang sunod na mamamatay sigurado. Anong isa lang? Hindi natin alam ang mangyayari. What if sabay-sabay tayong mamatay? May paraan pa naman siguro kung paano natin maiiwasan ang posibleng mangyari sa atin, Chloe. Pero ano yun, Trisha? Anong inaakala mong paraan? Hindi ko alam. Pero kailangan talaga makaisip tayo ng paraan. Or else, mamamatay nga tayong lahat. Nasaan ba si Lucas? Kailangan kasama natin siya mag-isip ng paraan. Ano ba ginagawa niya? Ano pa? Nagbumukmok sa bahay nila. Ayun! Si Lucas! Lucas! Lucas, halika rito! Denver!
Mabuti naman at sama-sama kayong tatlo. Kailangan pag-usapan natin ang nangyayaring misteryo. Yun na nga mismo ang pinag-uusapan namin ngayon eh. Dala mo ba ang group picture namin? Oo. Dala ko. Gusto niyo Lucas, ba makita? Sandali. Tatanungin muna kita. May nakita ka ba ulit na pagbabago sa picture na to? Hindi ko na ulit tinignan ang mga picture na to dahil may trauma na ako. Kung gusto ninyo, hindi kayong tumingin. Akin na. Teka muna. Bakit tatlo na lang tayo rito? Wala na sina Egay at Elsa. Oo nga, no. Tingnan natin yung isa pang picture. Wala rin dito sina Edgar at Elsa. Bakit nagkaganon? Katulad din lang ng nangyari kina Mang Kaloy. Nawala rin siya sa original picture. Ganun lang talaga siguro. Namamatay sila at naglalaho kaya naglaho rin sila sa picture. O paano yan? Siguradong tayong tatlo naman ang susunod na mamamatay. Tama ka. Mukhang hindi na natin ito maiiwasan. Gusto ko nang sunugin ang mga picture na yan eh. Sunugin? Oo. Baka pwede yan para maiwasan natin ang ating kamatayan. Wag! Delikado nga yun eh. Dahil baka masunog din ang kaluluwa natin kapag sinunog natin yung picture. Chloe, wala naman sigurong mawawala kung susubukan natin. Sige, may lighter ako dito. Susubukan ko sunugin tong isang picture. Nakasindi na tong lighter. Kaya ito, susunugin ko na. Ang init na papaso ako! Ako rin! Sakit! Mainit nga, kaya papatay ko na tong apoy! Pumatay ka! Ayan, wala nang apoy. Tinapakan ko na. Bakit ganun? Bakit napaso tayo nang nag-umpisang masunog ang picture natin? Oo nga eh. Hindi na talaga ito maganda. Di ba? Napaso tayo ng tangkain ko siyang sunugin. Paano pala kung mahulog sa ilog yung picture na to? Malamang na malulunod din tayo. Ako siguro nga. At kung pupunitin ko ang picture na yan, nangangahulugan bang mapupunit din kayo? Oo, posible yun. Kaya dapat lang naingatan natin to at itago. Kailangan nating alagaan ang picture na to. Ay naku, nakakabaliw na ito nangyayari sa atin. Tama ka dahil malapit na nga akong mabaliw. Pero ako nung isang araw pa ako nababaliw. Nako, huwag naman sanang sabay-sabay tayong mapunta sa mental hospital. Teka guys, alam ko na. May naisip na akong taong makakatulong sa atin. Kumonsulta tayo sa isang albularyo. May kilala ka bang albularyo? Oo, meron. Magaling na albularyo sa barangay namin. Si Mang Jose. Sino bang Mang Jose yan? Siya ba'y parang si Dimos din? Ano ka ba, Lucas? Natataranta na nga kami dito eh. Nagagawa mo pang magbiro. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Nababaliw na ako. Kailangan natin seryosohin to. Ano ka ba naman? Huwag ka na magagaganyan pa. Okay, sige. Puntahan na natin si Mang Jose sa lalong madaling panahon. Sige, puntahan na natin siya. Pero mas mabuti siguro kung dadali natin yung lumang camera mo, Lucas. Pati na rin ang mga picture na to. O ano, Mang Jose? Ano po masasabi niyo? Nararamdaman ko may masamang espiritong sumanib sa kamerang ito. Meron itong isang sumpa. Pero, Mang Jose, may magagawa po ba kayo para matanggal ang sinasabi niyong masamang espiritu at yung sumpa? Ikinalulungkot ko, Ineng. Hindi na ito saklaw ng aking kapangyarihan. Kung ganun, wala kayong magagawa. Sabi ko naman sa inyo, hindi ito saklaw ng aking kapangyarihan. Kaya hindi ko kayang tanggalin ang sumpang bumabalot sa kamerang ito. Mahina pa lang ang bertud nyo. Akala ko pa naman magaling kayo. Ang akala ko, kayo si Mang Jose na parang si Dimos din. Pero para lang pala kayong isang mahinang Pokemon! Ayan ka na naman, Lucas. Eh, pwede ba? Ayusin mo naman! Pasensya na. Desperado lang talaga ako. May tatanong lang kami sa inyo, Mang Jose. May alam po ba kayong ibang paraan na dapat namin gawin para matanggal ang sumpa sa kamerang to?
pumunta lamang kayo sa antique shop na binilan nyo ng kamerang ito. At baka sakaling meron kayong masagap na importanteng impormasyon. Sasamahan ka na namin. Wag na. Kaya ko na itong mag-isa. Sigurado ka? Oo. Ako nang bahala rito. Pero mas maganda pa rin kung magkakasama tayo. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Siya nga naman, Lucas. 4 heads are better than 1. Hindi to paramihan ng ulo kaya pwede ba? Hayaan lang ninyo ako sa diskarte ko. Magtiwala kayo sa akin. Noong isang araw pa kita hinihintay dahil inaasahan ko ng iyong pagbabalik. Ilan na bang namatay ng dahil sa binili mong kamera? Alam niyo po ang nangyari? Oo. Dahil alam ko ang history ng kamerang yon. Nangyari na yan noon at nangyari uli ngayon. May sumpa kasi ang kamerang yon, iho. Lahat ng makukunan ng picture ay mamamatay. May sumpa pala. Bakit niyo binenta? Kasalanan ko. Hindi kasi ako naniwala sa kwento ni Lola Sebie. Kaya binenta ko. Patawarin mo ko. Walang hiya ka! Ikaw ang may kasalanan kaya papatayin kita! Iho, huwag mo nang palakihin pa ang gulo. May ibang paraan pa para mawala ang sumpa. Siya nga pala. Meron pa bang ibang nakuha na ng picture ang binili mong camera? Opo, Lola. 3 po sila. May magagawa kang paraan para maisalba mo ang kanilang buhay. Sige po, sabihin ninyo. Ano po bang dapat kong gawin? Ano ka mo? Dapat makuhanan ka ng solo shot gamit ang binili mong camera mismo? Oo, dahil yun ang paraan para mawala ang sumpa sa kamerang yun. Pero paano ka? Baka matulad ka rin kay Mang Kaloy at Elsa, tsaka kay Egay. Ano bang sabi sa'yo ni Lola Sebia? Mamamatay ka rin ba? Huwag mo akong alalahanin. Walang masamang mangyayari sa akin. Mawawala na yung sumpa, kaya hindi ako mamamatay. Pati na rin kayong 3, nina Denver at Tricia. Makakaiwas tayong lahat sa kalawit ni kamatayan. Pero kinakabahan pa rin ako para sa'yo, Lucas. Hindi maganda yung kutob ko. At kung mawawala ka, parang gusto ko na rin maglahong parang bula. Hindi ako mawawala sa'yo. Dahil marami pa tayong pangarap na dapat tuparin. Talaga? Hindi mo ako iiwan? Oo. Kaya ipanatag mo ang iyong kalooban. Anak, kinakailangan mo ba talagang gawin yun? Naipaliwanag ko na po sa inyo lahat ng alam ko. At alam ko pong naiintindihan niyo ako. Oo, anak. Mahirap unawain ang misteryong nangyayari sa iyo. Pero sisikapin ko yung tanggapin. Marami pong salamat, Inay. At huwag niyo po akong alalahanin. Pwede ba namang hindi ako mag-alala? Sa totoo lang, anak. Parang gusto kong maiyak dahil ang pakiramdam ko mawawala ka sa akin. Parehong-pareho po kayo ni Chloe. Dahil ganyan na ganyan po ang tono ng kanyang pananalita. Pareho kaming nagmamahal sa'yo ni Chloe, anak. Kaya natural lang na pareho rin ang aming nararamdaman. Maraming salamat po sa inyong pagkalinga at pagmamalasakit, Nina. Hindi ko po makakalimutan ang bawat sandaling ipinadama niyo sa akin ang inyong haplos ng pagmamahal. Ano ba yan? Kung magsalita ka naman para ka nagpapaalam sa akin. Mukhang malapit mo na akong iwan.
Masyado kayong madrama, Mama. Magiging okay po ang lahat. Pangako ko po yan. Everything will be alright, Mama. Okay, mag-picture taking na tayo. Hindi pala tayo kundi ako lang mag-isa. Wow! Ang ganda naman ng suot mong barong. Parang pamburol lang ah. Tama ka. Pamburol talaga to. Nakahanda na ako anumang oras para humiga sa ataol ko. Pwede ba? Huwag kang magbiro ng ganyan. Baka magdilang demonyo ka. Oo nga naman, Lucas. Huwag mo naman kami pakabahin. Ano ba kayo? Masyado kayong seryoso. Ano ka ba? Seryoso kasi to, Lucas. Seryosohin mo naman. Ay nako! Madali kayong tatanda kapag masyado ninyong siniseryoso ang buhay. Pero hindi mo rin to pwedeng daanin sa biro. Hindi to biro eh. Ay nako! Mag-umpisa na tayo. Saan ba ako pupwesto? Dito, Lucas, halika. Maupo ka rito sa bench. Ayos ah, ang ganda ng background. Sige. Siyempre naman, si Chloe kaya naglagay ng iba't ibang dekorasyon dito. Oo, magkatulong kami ni Trisha. Oo nga naman, Lucas. Ilang oras din namin pinaghirapan yan ha, para lang magkaroon ng magandang ambience. Okay. Sige. Uupo na ako rito sa bench. Sino bang magiging photographer ko? Eh, di syempre ako. Eto, hawak ko na yung lumang camera mo. O ano? Magpo-posing na ba ako? Sige, upo ka na lang na maayos tapos ibigay mo yung pinakamatamis mong ngiti. Ganito ba? Oo, ganyan. O, sige. Huwag ka malikot ha, steady ka lang. At bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Sir, bakit ang laki po na sa isang picture na pinapadevelop po sa akin? Saan mo gagamitin? Para po sa birthday ko. Tapos na po ba? Yes sir, ito na ho. Okay. Salamat ulit ah. At teka muna, hindi ba titignan yung picture? Hindi na kailangan. Alam kong poging-pogi ako sa picture na to. Yes sir. Ang ganda po ng aura nyo, pati yung background. Everything is perfect. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo. Good job. Sige po, alis na po ako. Thank you very much sir. Mag-iingat din kayo. At sana po, magkita pa rin tayo balang araw. Ngayon ang birthday ni Lucas, di ba? Binati niyo na ba siya? May usapan na tayo, di ba? Hindi natin siya papansinin. Oo nga pala, susurpresahin natin siya mamayang gabi. Tumatawag, teka. Baka si Lucas yung tumatawag sa'yo, Chloe. Oo nga, sagutin mo na. Titingnan ko muna kung siya nga. Ay, si Nanay Marta ang tumatawag. Ay, hello po, Nanay Marta. Oh, bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyari? Chloe, wala na si Lucas. Iniwan niya na tayo. Ano pong ibig mong sabihin? Patay na siya, Chloe. Hindi po totoo yan! Bakit? Ano nangyari, Chloe? Wala na si Lucas. Ano? Patayin na siya. Bakit? Anong kinamatay niya? Ano po ba talagang nangyari? Hindi na siya nagising. Binangungot po ba? Hindi bangungot yung Chloe.
dahil namatay siyang nakangiti. Bakit naman ganun? Itinoon pa niya sa birthday niya. Hindi ko alam. Marahil ay nararamdaman niyang mamamatay na siya. At itinaon niya ang kanyang paglisan sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Pakasaklap naman ito. Hindi man lang po ba siya nagparamdam? Sa huli naming mga pag-uusap, para bang nagpapaalam na siya sa akin. Nay, wala po ba siyang ipinagbilin para sa akin? May nakita akong sulat sa kanyang unan, Chloe. Para sa iyo yun. Pero may nakasulat na abiso para sa akin. Bukas ko na lang daw yun ibigay sa iyo. Ang ganda naman ng picture na ito. Akalain mo, dito pala sa kanyang burol to nakalaan. Oo nga eh. Napakaiwaga talaga ng buhay, no? Nalulungkot ako dahil nawalan ako ng best friend. Naging makabuluhan ang kanyang kamatayan, Denver. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para maisalba tayong tatlo nila, Chloe. Tama ka. Isa siyang bayani. At kahit kailan, hindi ko siya makakalimutan. Ito, babasahin ko na muna tong liham ni Lucas. Dearest Chloe, Kumusta, aking mahal? Mag-isa ka lang ba ngayon? Do you miss me? Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako dahil hindi ko natupad ang aking pangakong hindi kita iiwan. Pero hindi yun nangangahulugan na hindi kita mahal. Mahal na mahal kita. And I always will. At patuloy kitang mamahalin maging hanggang dito sa kabilang buhay. Maghihintay ako. Tandaan mo yan. I will always be here waiting for you. At kung sakali mang dumating ang pagkakataong umibig ka sa iba, hindi ko yun daramdamin dahil karapatan mong lumigaya kahit pa sa piling ng iba. Oo, kung sakali mang ikaw ay meron ng ibang minamahal, I will set you free. Basta lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita kahit malayo man ako sa'yo. At kung nalulungkot ka, isipin mo lang ako. Nandyan agad ako sa tabi mo. Mararamdaman mo ang aking pagmamahal kahit wala ako sa piling mo. Sige, hanggang dito na lang. Paalam na aking mahal. I love you. Goodbye. mahal na mahal din kita, Lucas. Pero ang daya-daya mo. Hindi mo tinapad yung mga pangako mo. Pero okay lang dahil napatawad na kita. Alam ko naman na ginawa mo lang kung anong kailangan. Kaya sobrang proud ako sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano kita ka-miss. Miss na kita. Paano na yung puso ko kung wala ka? Hindi ko na alam kung paano na ako sa araw-araw simula nung wala ka na. Pero para sa'yo, magpapakatatag ako. Yan ang pangako ko sa'yo.